Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikabuking na kaya ni Zoe ang pagkakabanggit niya ng mami kay Morgana at paano malulusutan ni Zoe ang nasabi niya. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, Chang Susan nakiusap kay Doc Lyndon sa huling pagkakataon. Nakapag-isip-isip na si Chang Susan na kailangan niya ng ipagtapat kila Lynette at Annalyn ang pinagdadaanan niyang sakit bago siya pumayag sa gustong mangyari ni Doc Lyndon na magpabiopsy siya. Dahil nangangamba siya sa maaaring mangyari sa kanya kapag nalaman niya ang magiging resulta ng biopsy ng bukol niya sa tagiliran. Hindi naman nagdalawang isip na pumayag si Doc Lyndon sa pakiusap ni Chang Susan dahil karapatan niya kung ano ang gusto niya. Basta sisiguraduhin niya na babalik ito ng Apex. Kaya agad bumalik ng Apex si Chang Susan at buo na ang loob niya na ipagtapat sa dalawang taong importante sa kanya, si Annalyn at Lynette, ang pinagdadaanan niyang mabigat na problema. Habang naglalakad si Chang Susan, malalim ang iniisip niya. Hindi niya alam kung papaano niya ito sasabihin kay Lynette dahil alam niyang mag-aalala ito sa kanya. Hindi na malaya ni Chang Susan na nakita siya ni Diwata at Diyosa na parang wala sa sarili habang naglalakad. Kaya agad nilang nilapitan si Chang Susan dahil napapansin nila na parang may kakaiba sa mga kinikilos nito. Ipinag-alala ni Diwata ang napansin niya kay Chang Susan kaya agad niya itong tinanong kung okay lang ba siya dahil parang ang lalim ng iniisip niya. May problema po ba kayo? Sumang-ayon naman si Diyosa sa sinabi ni Diwata. Oo nga Chang, parang lutang kayo. Kinabahan si Chang Susan kaya agad siyang nagsabi na si Lynette ang kailangan ko makausap. Ipinagtaka ni Diyosa at Diwata ang naging reaksyon ni Chang Susan na parang may itinatago ito sa kanila na ayaw niyang ipaalam. Bigla naman naalala ni Diwata ang tungkol sa bukol na nakapa niya sa tagiliran ni Chang Susan at naitanong ni Diwata kay Chang Susan kung nakapagpa-check up na ba ito. Ikinagulat ni Diyosa ang sinabi ni Diwata. Kaya agad nagtanong si Diyosa kay Chang Susan kung ano ang bukol na sinasabi ni Diwata. Nagsabi si Diyosa kay Chang na may tinatago ka ba sa amin? May sakit ka ba? Bakit hindi ka nagsasabi? Hindi malaman ni Chang Susan ang sasabihin niya kay Diyosa. Kaya nagsabi ito na kailangan kong kausapin si Lynette at malalaman niyo din ang lahat. Kinabahan naman si Diyosa kaya agad nilang inakay si Chang Susan para puntahan si Lynette at makausap niya ito. Samantala sa dressing room ni Morgana nagtungo si Giselle para sa gagawin niyang planong pagsabotahe kay Morgana. Nagkaroon siya ng pagkakataon na ilagay niya ito sa inumin ni Morgana nang magpunta ito sa banyo. Dali-daling inihalo ni Giselle ang gamot na chronic pain para mahilo si Morgana at hindi siya ang manalo sa Miss Apex. Pagkalabas ni Giselle siya naman pagbalik ni Morgana at sabay uminom ito sa tumbler niya at kitang-kita ni Giselle ang pag-inom ni Morgana habang nakangiti ito dahil tagumpay ang naging plano niya. Samantala sa event ng Miss Apex, biglang nakaramdam si Morgana ng pagkahilo habang nakatayo siya sa entablado at kasalukuyang nagaganap ang question and answer. Kahit na iba na ang pakiramdam ni Morgana ay pilit niya itong nilalabanan. Napansin ni Zoe si Morgana na hawak nito ang ulo niya at parang hindi ito okay. Hindi nakatiis si Zoe kaya tinanong ni Zoe si Morgana kung okay lang siya. Ngunit bago pa man makasagot si Morgana ay tuluyan na itong bumagsak at natumba sa harapan niya. Alalang-alala si Zoe sa nangyari kay Morgana. Ngunit hindi niya ito maaaring ipahalata dahil baka makita siya ng mga taong nakapaligid sa kanya at kailangan niyang pigilan ang sarili niya.
Hindi nila pwedeng malaman na si Morgana ay ang Mami Moira niya. Kaya sila Madam Chantal na lang ang lumapit kay Morgana para alalayan ito at dalhin sa ER. Dahil sa nangyari, laking pagtataka ng mga tao kung ano ang nangyari kay Morgana at kung bakit ito biglang natumba. Habang si Giselle, palihim na nakangiti dahil nagawa niyang iganti si Lynette sa ginawa sa kanya ni Morgana kung bakit ito nadulas dahil alam ni Giselle na si Morgana ang may pakana ng lahat. At ngayong wala nang makakalaban si Lynette dahil sa nangyari kay Morgana, tuluyan nang maiuuwi ni Lynette ang corona bilang ginang ng Apex. Hindi gugustuhin ni Giselle na manalo si Morgana at hindi siya papayag na maging ginang ng Apex si Morgana dahil sa ang pagmumukha ni Moira ang nakikita niya kay Morgana. Kaya naman kahit wala si Morgana ay itinuloy nila ang paligsahan ng ginang ng Apex. Nagpakita si Lynette ng galing niyang sumagot sa Q&A kaya nagpalakpakan ang mga tao nang siya ang tanghaling ginang ng Apex. Walang paglagyan ng tuwa si Annalyn kay Nanay Lynette niya. Tuwan-tuwa ang lahat sa pagkapanalo ni Lynette. Lalong-lalo na si Giselle dahil sa wakas ay naging matagumpay ang ginawa niya na hindi si Morgana ang nanalo bilang ginang ng Apex. Labis-labis naman ang galit na nararamdaman ni Zoe dahil pakiramdam niya ay napagkaisahan nila ang tita Morgana niya. Samantala sa kwarto ni Morgana nagising itong mag-isa at wala siyang kasama. Ipinagtaka ni Morgana kung nasaan siya at kung bakit siya nasa loob ng kwarto. Nasaan ang mga tao? Habang sila Madam Chantal ay agad bumalik sa event para magreklamo sa pagkapanalo ni Lynette. Dahil iniisip nila na may sumabatahe kay Morgana kaya ito nahilo at tuluyan ng hindi nakasali pa. Naitanong ni Morgana sa sarili niya kung nasaan ang lahat. Maya-maya sakto na pumasok si Olga sa kwarto para bantayan si Morgana. Kaya naitanong ni Morgana si Olga, "Olga, nasaan si Mama at nasaan si Zoe?" Sinabi ni Olga na, "Ma'am, bumalik sila sa venue kasi gusto nilang harapin yung mga taong responsable sa pandaraya sa inyo." Hindi naman makapaniwala si Morgana sa nangyari sa kanya. Gusto sanang bumalik ni Morgana sa event para ipaglaban niya ang karapatan niya dahil hindi siya makakapayag na si Lynette ang manalo. Ngunit hindi siya pinayagan ni Olga dahil kabilin-bilinan ni Madam Chantal na wag na itong pabalikin pa. Habang nagsasaya naman ang lahat sa pagkapanalo ni Lynette bilang isang ginang ng Apex, biglang dumating si Zoe at nagsalita ito na hindi siya ang karapat-dapat na manalo dahil nandaya siya. Ikinagulat nila Lynette, Annalyn, Robert, Giselle at sa mga taong nakapaligid sa kanila ang sinabi ni Zoe. Ipinagdiinan pa nga ni Zoe na nanalo ka lang naman dahil may ginawa ka sa mami ko. Ikinagulat ng lahat lalo na si Annalyn at ng mga taong nakapaligid sa kanya nang sambitin ni Zoe ang salitang mami. Kaya napatanong si Annalyn kung sino ang mami na binabanggit ni Zoe. "Mami, sinong mami ang sinasabi mo?" Hindi naman malaman ni Zoe ang sasabihin niya dahil sa sobrang galit niya para sana ipagtanggol si Morgana ay nadulas siya sa sinabi niya sa harapan ng maraming tao at narinig ito nila Annalyn, Giselle at Robert. Si Zoe mismo ang naglagay at nagbuking sa sarili niya ng mga sikretong tinatago nila. Kaya naitanong ni Giselle kay Zoe kung ang tinutukoy bang Mami Moira niya ay si Morgana. Anong palusot ang gagawin ni Zoe sa lahat ngayong siya mismo ang nagbuking sa sarili niya sa tinatago nilang sikreto? Ito na kaya ang katapusan nila para malaman ng lahat na si Morgana at Moira ay iisa? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.